Nakapag-book nga kami ng Airbnb room dito sa Vine Residences na nasa likod lamang ng SM City Novaliches sa Quezon City. Bale, pagpasok namin ng SM ay sinabi lang namin na naka-Airbnb kami, tapos binigyan na kami ng guard ng temporary car pass para ma-drop namin yung mga luggage namin sa reception ng tower kung saan kami nakabook. Unfortunately, walang kasamang parking space yung Airbnb unit na nabook namin. Kaya doon namin kailangan mag-park sa SM City Novaliches mismo. Okay lang din dahil may walkway naman from SM Novaliches to Vine Residences at covered yung walkway na yun. Meron atang 5 towers dito, tapos tower 4 yung nabook namin. Na-impress nga kami sa nabook naming unit dahil para siyang hinugot sa katalog ng IKEA. At in fairness, lahat nga ng gamit sa unit na ito ay from IKEA nga. Parang ang napagplanuhan ng maayos yung placement ng furnitures and appliances dito sa unit na ito. Meron pa silang small ladder from IKEA rin syempre at nakalagay specifically ito sa toilet. I guess para sa mga bata na magtutoothbrush tapos hindi pa abot yung sink. O diba, well thought of talaga? And yung shoe rack naman nila ay nasa ilalim ng sink. I guess para na rin hindi nakakalat at para hindi na rin madumi tignan. Also, pagpasok namin sa unit ay amoy na amoy mo na agad yung freshness and cleanliness niya. Tagta rin ba naman ng host with air freshener halos lahat ng kwarto? Isa lang pala yung aircon dito sa unit na to, which is yung nasa master's bedroom, pero aux lang din dahil nakakatagos naman yung lamig sa ceiling papunta sa katabing room. Aside from the well-planned unit layout, ay bongga rin sa view itong nabook namin na unit. Actually, sinadya ko talaga maghanap ng room na may magandang view dahil dito na namin isi-celebrate ang New Year. Para naman kapag maghihiwalay na ang taon ay makapanood naman kami ng fireworks without going outside and opening the windows. Para na rin hindi namin malanghap yung amoy ng usok after ng putukan. Also, this unit comes with an entertainment system such as karaoke, board games, video games, and may pa-light effects pa siya. First time nga atang nakakita ng ganito ni Bebe kaya lumabas ang kanyang pagka-party animal at tuwang-tuwa siya dito sa lights na nakikita niya. Alam na paglaki niya. Meron nga pala itong 2 bedrooms at nakuha pa ng mag-ama na maglaro ng hide and seek. O diba, kayang-kaya nilang aliwin ang sarili nila? Buti na nga lang at ito ang nabook naming unit dahil a few hours pa lang before the New Year ay kitang-kita na namin lahat ng mga fireworks sa area ng QC, Caloocan, and Bulacan. At pagdating nga ng saktong alas 12 ng gabi ay halos wala na kaming makita sa ibaba dahil sa usok ng mga fireworks. Kita pa rin namin yung mga fireworks from the nearby communities kaya ox na ox talaga itong nabook namin na unit. The following day nga ay in-explore naman namin yung amenities nitong Vine Residences. Apparently, marami silang swimming pools, mga 3 or 4 yata yun. Pero for that day, isang pool lang yung naka-open. Also, meron din silang 2 playground for kids at saktong malapit lang sa tower namin yung isa kaya dito na lang kami tumambay. At habang naglalaro nga si Bebe dito ay may nakita kaming ibon na mukhang casualty ng putukan last night. Kawawa naman. Buti na lang may dumaan na security guard from the other tower kaya siya na yung nagkuha dun sa ibon. Hindi na nga kami medyo nagtagal dito sa playground dahil medyo mainit na rin kaya pumasok na kami sa tower ulit. At saktong air-conditioned yung reception nila, in fairness. Bago ko pala makalimutan, kapag dito kayo sa Vine Residences nag-book, parang hotel vibes kasi yung gusto nilang i-achieve dahil meron silang hotel luggage trolley. Pero take note ha, na kayo pa rin yung magtutulak niyan paakyat sa nirent nyong unit. Ilalagay ko na nga lang sa baba yung Airbnb link ng unit na ito at kung ako ang tatanungin ay definitely makakaulit kami dito sa unit na ito dahil ito na yata yung isa sa pinagplanuhang unit layout sa lahat ng napagstayan naming Airbnb. O siya, yun na muna.